my beloved Boss Mike Cervera. Nako, si Digong, nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na nga ba si Digong? Bakit kaya? Pasok! Bot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Alaka! Meron ng mensahe si Digong kay Pangulong Bongbong. Nagpaabot na, oo! Putik na yan. Kaya mo palang ganyan? Kaya mo palang magpaabot ng mensahe? Marami ka pang pakeme. Ha? Ginulo mo lang yung taong bayan. Pinaghati-hati ni Digong ang mga Pilipino, mga kababayan. Diba? O, eto na. Pakinggan natin. Ano yan? May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ano yan? Ano yan? Papakaasi apo. Makaawa na ba? Makaawa na siguro si Digong. Digong! In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan nila tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Ano patas sa laban? Alam niyo mga kababayan, eto yan. Dahil itong si Digong hindi na makaabot dito sa kalabang si Nograles, eto gumagawa na naman. Mamakaawa na. Ay, isa ka pa, Along. Delikado ka kay Trillanes, tandaan mo. Delikado ka na, Along. Oh, parang si Digong. Di ba magkampi kayo? Along, Digong. Magkatunog na magkatunog yung dulo, oh. Along, Digong. Di ba? Ako po, Digong. Digong, mamakaawa ka na. Delikado na, hindi ka naman nanalo, ah. Hindi naman nanalo si Digong, kaya nagmamakaawa. Patas ang laban. Kailan ba na hindi naging patas si Pangulong Bongbong? Tanong ko sa inyo. Kailan hindi naging patas si Pangulong Bongbong? Ito lang naman ang hindi patas, traidor. Di po ba? Kung merong hindi patas dito, ikaw yon. Huwag mong pagsasabihan at makiusat magmakaawa kay Pangulong Bongbong na maging patas. Dahil ang pagiging patas ni Pangulong Bongbong ay hindi matutumbasan ni numan kahit ikaw. Di ba? Wala lang, he will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung, na huwag kayong pumasok sa takutan ko kayong sabay. Ano wag ko yung pumasok sa takutan? Ikaw naman ang gumawa ng takot-takot eh. Di ba? Ito na mga kababayan, no? Wag daw pumasok sa takutan. Sino ba nanakot? Di ba ikaw? Siya yun, mga kababayan, kung meron man ho, mga kababayan, nanakot, si Digong yun. Si Digong ang ugali, manakot na manakot na manakot. Opo, Emma Ordonez, oo, pakicheck, baka na-mute mo. Di ba, mga kababayan? Oh, meron pa bang iba? Grabe, si Digong, mamakaawa na maging patas daw. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City. Mahigit isang linggo bagong simula ng pangangampanya para sa eleksyon 2025. Nako! Eto na mga kababayan. Nervyos na dahil matatalo sila. Kasi ganito yan mga kababayan. Ang plano nila, tutulan ang eleksyon. Kaya kung ano-anong propaganda nila. Ngayon, mga kababayan, hindi nagtagumpay yung kanilang propaganda na matutulan ang parating na halalan. Tandaan nyo yan. Hindi nila natutulan. Kaya ngayon, eto na. Gumagawa na naman ng istorya. Kunyari nagmamakaawa na na maging patas. Ang tanong, kailan ba hindi naging patas si Pangulong Bongbong? So, ang itatanim na naman nilang naratibo sa mga tao, pag natalo sila, nandaya na naman! Tandaan nyo yan! Sasabihin nila, dinaya kami! Dinaya kami ni Bongbong Marcos! Ganun yung mga yan. Yan ang ending niya kasi marami dyan matatalo talaga. Kahit si Digong matatalo eh. Sama nyo na si Along. Matatalo. Di po ba? So ngayon, minamindset nila
yung mga kalyado nila, yung taong bayan, na kung matatalo yung mga yan, ay dinaya yan. Tandaan nyo, ganon. Ganon ang magiging katapusan netong mga pasakalya ni Digong. Digong, magbago ka na. Tal-talo lang upa. Tatatlong bulati na lang ang pipirma. Ibang klase. Di ka pa rin matigil, ano? Kita mo si Edson Lagman, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa at nakikiramay tayo sa mga naulila. Di ka ba kinakabahan? Yung mga kaedad mo, huwag mo magsalita. Ulitin ko mga kababayan. Ang mga grupo ng Duterte ay nagmamakaawa na kay Pangulong Bongbong Marcos na wag sanang magkaroon ng dayaan. Tanong ko, kailan pa naging ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang mandaya? 'Di ba? Ngayon, kasi mga kababayan, kabado na si Digong na siya'y matatalo sa pagka-mayor. Pati si Baste matatalo sa pagka-vice mayor. Pati yung anak niya si Pulong matatalo sa pagka-congressman. Kapag natalo yung tatlo, ang gagawin na naman nilang propaganda, dinaya ang halalan. Kaya yung ibang mga matatalo sa halalan, magrereklamo sasama sa mga yan. Tuloy-tuloy ang kaguluhan. Di po ba? Hindi sila marunong tumanggap ng pagkakatalo. Hindi sila marunong tumanggap ng, mga kababayan, ng pagkasawi. Sa buhay natin na to, minsan tayo'y nasa itaas, minsan nasa ilalim. Minsan tayo'y nananalo, minsan natatalo. Minsan wagi, minsan sawi. Normal lang yan sa buhay. Pero, kung ang gagawin natin, yung pagkasawi natin, isisisi natin sa ibang tao, abay napakamali nun. Napakamali na isisi natin yung ating pagkasawi, pagkatalo sa ibang tao. Dapat, tanungin mo sarili mo, ano ang pagkakamali ko, bakit ako natalo? Dahil kung meron mang ibang sisisihin, dapat sarili mo yon, hindi ibang tao. Tandaan nyo, ganun dapat ang prinsipyo at paniniwala na pinaniniwalaan ng bawat individual na Pilipino. Kasi kung tayo, yung lagi na lang kapag ka nasasawi tayo, nagkakaroon tayo ng mga hindi maganda sa ating nangyayari, hahanap tayo ng taong masisisi, parang yung mga DDS. Diba? Para bang kasalanan lagi ng gobyerno kung bakit wala silang makain. Diba? Kaya sinisisi, gobyerno, dahil wala silang makain. Tanungin nyo sarili nyo, gumagawa ba ako ng kaparaanan para ako'y kumita at meron akong pangtusto sa aking malalamot, makakain? Diba? Yun po yun. Tanungin nyo muna sarili nyo bago iba. Dahil kadalasan, 99% kasalanan ng bawat tao kung bakit sila ay mahirap. Ang pagiging mahirap, mga kababayan, hindi hadlang para ikaw ay magsipag para magkaroon. Dapat maging inspirasyon ng kahirapan tungo sa pag-unlad at hinahangad na tagumpay sa buhay. Ganun yon. Huwag niyong isipin, stressin yung sarili ninyo. Dahil mahirap kayo, hanggang dyan na lang kayo. Hindi ho ganun. Opo, ang pagiging mahirap, requirements yan sa tagumpay na hinahangad. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako lang to, wala nang iba. Opo, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, opo, at nakakapag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po ngayon pa lang. Ay, naku, napagod ako. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.